Isang babaeng nagreklamo ang umano'y ginahasa matapos dalhin sa isang motel ng isang pulis. Ang insidente ay naganap umano noong gabing wala ang biktima sa tamang kalagayan. Sa kasalukuyan, patuloy itong iniimbestigahan ng mga autoridad. Ayon sa salaysay ng babae, siya ay mahina at hindi nasa maayos na kondisyon noong mga oras na iyon. Git niya, wala siyang kakayahang magdesisyon o magbigay ng pahintulot sa anumang maaring mangyari. Inaasahan umano niya ang tulong, lalo't ang kasama niya ay isang alagad ng batas. Time na huling CR ko po, may naiwan po akong baso na may laman. Ngayon, nung huling ininom ko po yun, edi medyo okay pa po ako. Pero after ilang minutes, nag-iba na po yung pakiramdam ko. Totally parang nag-blackout na lang po akong bigla. Nawala na po akong maalala. Isa sa mga pangunahing ebidensyang lumabas sa mga ulat ay ang CCTV footage mula sa motel. Sa video, makikita ang isang lalaki na binubuhat ang babae papasok sa loob ng at tinulungan ito ng staff ng motel hanggang tuluyan siyang may pasok sa kwarto kung saan siya ay ginahasa ng 3 oras ng isang pulis na patrolman ayon sa salaysay ng biktima. Dahil nanghihina po ako ng mga oras na yun. May nakita rin po akong baril na nakaharang sa pintuan. Dali-dali siyang lumabas ng motel at sinundan pa siya ng suspek. Iniisip ko, kung mag-i-hysterical po ako, magwawala ako, pwedeng may gawin siyang masama sa akin. Pwede niyang iputok yung baril. Pero sinasabi niya sa akin na, huwag ka munang umalis, mag-usap muna tayo. Mga ganyan. Pero sabi ko hindi. Kaibigan po namin siya ng ilang taon na. Kaya tiwala rin po ako Kasi kababata po namin siya. Kumpare pa po siya ng asawa ko. Pero anong ginawa mo sa akin? Binaboy mo ko, ginahasa mo ko. At pumunta siya sa Volunteers Against Crime and Corruption kasama ang kanyang asawa at nangako silang tutulungan sila ng kanilang mga abogado at mga miyembro ng kaso sa abot ng kanilang makakaya. Sana po matulungan niyo po kami ngayon sa nangyari sa asawa ko. Nagmamakawa po ako sa inyo, Mayor. Hindi po deserve ng asawa ko kung ano yung nangyari sa kanya. Ito ang depensa ng abogado ng suspek. Hindi totoo ang mga aligasyon. Isusumite namin yung mga larawan. May mutual understanding silang dalawa. Giit nila, walang puwersahang naganap. Ang pahayag na ito ay sinasailalim din ngayon sa masusing investigasyon. Bunsod ng reklamo, nagsagawa na ng kaukulang hakbang ang mga autoridad. May nakabinbing kasong kriminal at administratibo laban sa pulis. Pansamantala rin siyang isinailalim sa proseso ayon sa umiiral patakaran habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ayon sa mga eksperto sa batas, malinaw na nakasaad sa umiiral na mga batas na ang pahintulot ay kailangang malinaw, kusang loob at ibinibigay ng isang taong nasa tamang kondisyon ng pag-iisip at katawan. Kapag ang isang individual ay wala sa kakayahang magpasya, hindi ito may tuturing na pahintulot. Naglabas din ng pahayag ang mga autoridad na hinihikayat ang publiko na iwasan muna ang panghuhusga. Paalala nila, mahalagang hintayin ang resulta ng investigasyon at ang magiging desisyon ng korte upang mapanatili ang patas na proseso ng batas. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko ang insidente. Marami ang nagpahayag ng pagkabahala, lalo na't ang sangkot ay isang taong may kapangyarihan at inaasahang tagapagtanggol ng mamamayan. May panawagan din para sa mas mahigpit na pananagutan at proteksyon para sa mga biktima ng pang-aabuso. Ayon sa ilang grupo, mahalaga ang ganitong mga kaso upang mahikayat ang iba pang biktima na malita at magsumbong. Giit nila ang pananahimik ay hindi nangangahulugang pahintulot at ang kahinaan ay hindi kailanman dapat samantalahin. Sa ngayon, patuloy ang pangangalap ng ebidensya at testimonya na magkabilang panig. Wala pang inilalabas na pinal na desisyon ang korte at ang kaso ay nananatiling nasa ilalim ng masusing investigasyon. Muling paalala ng mga autoridad, ang hustisya ay dapat manaig sa tamang proseso. Ang katotohanan ay lalabas sa tamang panahon.